Hulikam ang panloloob ng isang lalaki sa bahay ng kanyang kapitbahay sa Baras, Rizal. Bukod sa pera, may mga natangay ring alahas. Nabawi sa narestong sospek ang mga alahas, pero ang pera, ipinansugal na raw niya. Balita hatid ni EJ Gomez, exclusive. Sa kuha ng CCTV sa bahay na ito sa Baras, Rizal noong March 22, kita ang pagpasok ng lalaking ito. Napag-alaman kalaunan, 10,000 pisong cash at mga alahas na abot sa 3,000 piso ang halaga ang natangay ng sospek. Ayon sa biktima, walang tao sa bahay nila nang maganap ang pagnanakaw. Pagpunta ko doon sa bahay, nakita ko bukas na yung pinto. Nakita ko yung 3 kwarto na mga bukas na rin. Sinira pa yung isang kwarto. May padlock yun. Bukas yung mga aparador at nagkalat ang mga gamit. Bukas na rin lahat yung bag. Tapos yung CCTV, tinanggal din. Nung mapansin yung CCTV, binaklas din. Pero nakunan na siya. Madali po natin na-identify yung suspect na yun. At nung kinaumagahan na po na nun is natsyempohan natin kung saan po tumatambay na madalas ang ating suspect sa isang computer shop na naglalaro. Sa mismong computer shop, inaresto ng mga pulis ang suspect. Hindi na na-recover sa suspect ang perang ninakaw dahil nagamit na raw niya sa sugal. Ang mga alahas, itinuro ng suspect kung saan niya itinago. Ito po sir. Ito? Opo sir. Nambuklatin ang bimpong ipinambalot. Yun. Positive. Yun. Base sa investigasyon, kapitbahay ng biktima ang suspect. Kapitbahay, kalugar, kaya kilala namin. Madami na reklamo sa batang yan, maraming nakinasangkutan yan. May mga grupo-grupo rin po sila ng mga kabataan na yan po ang ginano na. Minsan po tindahan. Pero mga naaresto na rin po natin yun at naipakulong na yung ibang mga kasamahan niya. Ang 23 anyos na suspect, dati na rin daw nakulong dahil sa droga. Ang tao Bali, saka dadaan lang naman po talaga ako doon sa may kaibigan ko Bali, nakita ko lang po siya na bukas. Kaya lang po nagawa ko yun. Bukas yung Pinto po. Hindi po nakalak yun, ma'am. Dala lang po ng pangangailangan, ma'am. Kaya ko lang po nagawa yun. Sasampahan ng reklamong robbery ang suspect na nakadetain sa Baras Police Custodial Facility. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga suki ng LRT1, tumaas na nga po ang pamasahe simula ngayong araw. 20 pesos na ang minimum na pasahe kung gumagamit ng single journey ticket. 55 pesos naman kung end-to-end o mula Dr. Santos Station hanggang Fernando Po Jr. Station o pabalik. Bahagyang mas mura kung stored value card ang gagamitin dahil 16 pesos ang minimum na pamasahe. 52 pesos naman kung end-to-end. Dinipensahan ng DOTR at Malacanang ang taas pasahe sa LRT1 kahit maraming grupo ang tutol. Matagal na raw itong ipinagpaliban at makakaapekto na sa operasyon ng tren kung hindi pa ipatutupad. Ang ilang suki ng LRT1 na nakausap po ng unang balita sa unang hirit, sinabing malaki ang epekto sa kanila ng fare hike. Malaking epekto sa ating mga commuters, lalo na sa mga ordinaryong mga Pilipino, no, na ito yung #1 na transportation namin. Sana po na tulungan kami sa mga subsidy, no, regarding sa pagtaas ng mga pamasahe. Bilang estudyanteng commuter po, para sa akin po mas mahirap po yung dagdag pamasahe ng LRT dahil dagdag expenses po ito. Pero kung mas ikagaganda naman po ito ng serbisyo ng LRT, mas okay naman po. Inulan po ang ilang bahagi ng bansa. Sa Alyakapan, Cagayan, naperwisyo ang ilang lugar dahil sa baha. Kabilang po dyan ang isang eskwelahan na pinasok na ng tubig. Halos 1 oras ding nakaranas ng malakas na ulan ang Bonggao, Tawi-Tawi. Easterlies po ang nagpapaulan sa Tawi-Tawi. Frontal system naman sa Cagayan. Ayon sa Pag-asa, ang frontal system ay banggaan din ng mainit at malamig na hangin pero kumpara sa shear line, hindi naman po ito nagtatagal. Sa ngayon, northeasterly wind flow ang umiiral at magpapaulan sa Cagayan at ilan pang nasa eastern section ng northern Luzon. Intertropical convergence zone naman sa southern Mindanao habang easterlies sa nalalabing bahagi ng bansa. Magdudulot din po yan na mainit at maalinsangang panahon sa ilang lugar.
posibleng umabot sa danger level na 43 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan ngayong pong araw. 42 degrees Celsius sa Iba, Zambales at sa Virac, Catanduanes. Mananatili namang nasa extreme caution level ang posibleng heat index dito sa Metro Manila. 40 degrees Celsius sa Pasay, habang 36 degrees Celsius dito sa Quezon City. Pag-aaralan daw ng Department of Agriculture ang mga mungkahing magtakda na rin ng maximum suggested retail price sa itlog. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., kukonsulta muna sila sa mga stakeholder kaugnay niyan. Sa ngayon daw, pabago-bago ang presyo ng itlog bunsod ng demand at pagdami ng mga namamatay na manok dahil sa mainit na panahon. Sa Marikina Public Market, 7 hanggang 10 pesos ang kada piraso niyan, depende sa laki. 210 hanggang 270 pesos naman ang kada tray ng itlog. Sa latest monitoring ng DA sa ibang pamilihan sa Metro Manila, 6 pesos hanggang 11 pesos ang kada piraso ng itlog. Depende rin po sa size. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Na-relieve sa pwesto ang 4 na pulis sa Pasukin, Ilocos Norte, kabilang po ang kanilang hepe. Chris, bakit kaya? Connie, kasunod yan ang pananakit ng isa sa mga pulis sa isang lalaki sa loob mismo ng presinto. Ayon sa Ilocos Norte Police Provincial Office, may pumuntang lalaki sa presinto para ireklamo ang 2 lalaking namalo umano sa kanya sa isang lamay. Kalaunan, dumating na rin doon ang mga inirereklamo, pero sabi nila, sila ang biktima. Kita sa viral video na may nagalit at nanakit na pulis dahil daw sa malakas na boses at hindi magandang pananalita ng isa sa mga lalaki. Ayon pa sa pulisya, nakainom ang mga lalaki. Sinusubukan pa silang kunan ng pahayag pati na ang hepe ng pulisya ng bayan pero hindi siya sumasagot sa tawag. Relieved muna sa pwesto ang hepe at 3 pulis habang gumugulong ang investigasyon. Patuloy na inaapula ang sumiklab na grass fire sa timog kanlurang bahagi ng Taal Volcano Island. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nagsimula yan pasado alas 11 ng umaga kahapon. Apektado ng sunog ang Bininsyang Munti Observation Station ng PHIVOLCS. Patuloy na inaapula ang sunog sa pagtutulungan ng Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at mga lokal na otoridad. Nakataas pa rin ang Alert Level 1 sa Bulkang Taal. Maghahain daw ng reklamo ang isang pulis Quezon City laban kay MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go dahil sa paraan ng pagsita sa kanya noong nakaraang linggo. Balitang hatid ni Mark Salazar. Nag-viral kamakailan ang video ng clearing operation ng MMDA sa tapat ng isang police station sa Quezon City nung nakaraang linggo. Sa video na ngayon ay inalis na sa social media, pinapagalitan ni Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go si Police Captain Eric Felipe. Dahil sa mga motorsiklong nakaparada sa bangketa, humingi ng paumanhin si Felipe sa kanya pero hindi raw nagustuhan ni Go ang approach ng pulis. Ang insidenteng yan, inimbestigahan na ng National Police Commission. Kung nagkamali ang pulis, kasuhan, parusahan. Ang problema ko dyan is yung pamamaraan. Pwede naman na tikitan mo na, tapos na. Nagsusorry na yung tao, balak na yung bayaran yung fine niya, bibidyohan mo, ipopost mo, papayain mo, para lang what? For the views. Ayon pa kay Kalinisan, nakausap niya na si Felipe na balak daw magsampa ng reklamo laban kay Go. Binidyohan mo pa yung tao na hindi niya nalalaman, wala rin namang consent niya. Clear violation of the Data Privacy Act. Extremely libelous yung ginawa din niya. So I cannot fault si Captain Felipe. It's well within his right to file a case. He feels aggrieved and actually I feel for him. Nakausap na rin niya si Go at pinayuhang humingi ng paumanhin kaugnay sa insidente. Sabi niya, pag-isipan niya, uwi lang daw siya, mag-draft daw siya ng statement. Pinaasa niya lang kami. Kinwestiyon din ni Senator J.V. Ejercito ang ginawa ni Go na para sa kanya ay pambabastos sa pulis. Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Go. Sa isang post, sinabi ng MMDA na inisyuhan na si Go ng show cause order.
Tinawag nito si Go na isang dedicated MMDA enforcer. Pero kung nagkamali, dadaan ito sa due process at papanagutin ayon sa batas. Humihingi rin ng paumanhin ng MMDA sa publiko pati kay Felipe at kanyang pamilya. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa grass fire sa Bulkang Taal. Kausapin natin si FIVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Mariton Bornas. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Apo, ano po yung latest dun sa nangyaring grass fire dyan po sa Timog Kanlurang bahagi ng Taal Volcano Island? Bali kahapon po, noong April 1, ay nagkaroon po tayo namataan po natin sa ating IP camera ang pag-umpisa po ng isang grass fire around 11:24 ng umaga. At pangatlong beses na po ito na nagkaroon po tayo ng grass fire dito po sa Timog Kanluran o southwest na bahagi po ng Taal Volcano Island. At nung pangalawang beses nga po nito, yung una po ay nung March 3, 2023. Yung pangalawa po ay nung May 2, 2024 ay nagkaroon po ng damage sa ating station. Nasunog po yung mga wiring at nawalan po tayo ng contact sa ating station. So ngayon po, ito pong grass fire ay naapula po ay madaling araw na, tumigil po ito madaling araw na at sa awa naman po ng Diyos ay wala naman po tayong naapektuhan ng mga systems. Bagamat batay po dun sa initial assessment ng Bureau of Fire at nung Calabar Zone, RDMC, ay nagkaroon po ng sunog. Dito po, medyo na-damage lang po yung fencing. May fence po tayo dyan Opo. Sa ating shelter. So medyo nasunugan lang po ulit yung ating fencing. Pero hindi naman po naapektuhan ng ating serbisyo sa Taal Volcano Island. So may mga nagtungo po ba doon sa Taal Volcano Island para apulahin yung apoy or tubigil na lang siya on its own? At bukod po doon sa mga nasunog na ilang bahagi ng inyong observation station, ano po pong epekto nitong nangyaring grass fire? So meron naman po tayong response sa Bureau of Fire. Nakikipag-coordinate po ang FIVOX sa Region 4A, maganda naman po ang response. Yun lang nga po, ay lagi na lang po itong nangyayari dahil meron po talagang mga nananatili sa Taal Volcano Island at nagluluto po kasi, yun po yung pinag-uumpisahan po ng sunog. Nabanggit niyo po may nananatili roon, nag-overnight din po ba sila o nandun na sila? O na permanent basis at alam ko po bawal ang manatili pa rin po doon. Tama po, hindi po natin alam pero batay po doon sa investigation ng second incident kung saan po na apektuhan po ang ating stasyon, ay meron po talagang nagluto at mga nag-inuman pa nga po, marami pong basyo ng mga alak doon sa site na pinagsimulan po ng sunog. So, sa ating pong mga kababayan, sana po ay kung tayo po ay nagbabantay po ng mga fish pen dyan o meron po tayo talagang errand dyan sa coastline po ng Taal Volcano Island at kailangan po nating kumain. Sana po ay magdala na lang po tayo ng lutong pagkain dahil ang panahon po ngayon medyo susceptible po o madali po talagang mag-umpisa ng sunog dyan po sa Taal Volcano Island sa ngayon. Paano niyo po poprotektahan yung mga gamit dyan po sa Taal Volcano Island? Mahalaga po yung mga gamit yun, mamahalin, hindi ho ba? Ano po sibing maapektuhan ng ganito mga grass fire? Tama po yan. Dito po sa ating mga permanent stations, meron po tayong fence. Naka-fence po ang ating station para po kung meron po tayong grass fire ay naaapula po dito sa fence. Ang problema lang po minsan ay meron po tayong mga nakamount na o nakalagay na mga instrumento sa ating pong fence doon po sa poste. Kadalasan po ito po ay ang camera na nakatuon po dito sa Taal Main Crater. Minsan po meron po tayong continuous GPS na nagmamanman po ng pamamaga o ng ground deformation sa bulkan. Kaya po dito naman po sa particular station na ito ay meron po tayong camera na nakamount po sa fence. Nasunog po yung casing nito bagamat hindi naman po naapektuhan ang camera mismo. Baka kasi may magtanong pa ho, may epekto ho ba yung sunog na ito sa mismong bulkan? Bukod syempre kapag sa malayo mukhang umuusok yung mismong bulkan. Wala naman po. Wala naman po tayong
Una naman pong epekto ang mga ganitong pangyayari sa kalagayan po ng bulkan. No? Yun nga lang po, ang ating pong mga instrumento at mga stasyon na nagsisilbi po na ating bantay dito sa activity po ng Taal Volcano ay maaari pong maapektuhan ng mga ganitong grass fire. Sana nga po tumugon sa inyong panawagan yung mga nananatili dyan at huwag ma-endanger yung mga mamahaling gamit para ma-monitor itong bulkan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Ingat po tayo. Si PHIVOLCS Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Mariton Bornas.